Welcome to Mobile Legends! Malamang kilalang kilala nyo na ang larong ito. Isang 5 versus 5 multiplayer online battle arena game kung saan dapat mong sirain ang base ng kalaban upang manalo. Pero sa likod ng magugulo at chaotic na mga labanang ito, may mga kababalaghang nagaganap dito na nag-iwan ng takot sa mga players. Kaya sa videong ito, tatalakayin natin ang mga pinakanakakakilabot na mga kwento na na-experience ng mga players at mga misteryo sa Mobile Legends. Mga kwentong magpapacheck sa iyo ng mga match history mo ngayon para siguraduhin tao nga talaga ang huli mong nakalaro. Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. May isang player na tatawagin nating Jared. Hindi niya tunay na pangalan. 24 years old, working student at higit sa lahat, adik sa paglalaro ng Mobile Legends. Halos lahat ng libreng oras niya ay nauubos sa paglalaro. Hindi rin naman maitatangging magaling siya. Consistent ang kanyang laro, maganda ang decision making at may solid mechanical skills. Hanggang sa isang linggo, nagsimula ang kanyang golden streak. Nanalo siya ng 8 sunod-sunod na laban kaya mabilis na tumaas ang kanyang rank kahit naka-solo queue lamang siya. Mula Legend 2, umakyat siya hanggang Mythic sa loob lamang ng isang gabi. Dahil dito, sinabi niya sa sarili niya na unti na lang malapit na akong maka-Mythic Glory. Sa sobrang saya niya, pinagyayabang pa niya ito sa GC nilang magkakaibigan. Ngunit kinabukasan, biglang nagbago ang lahat. Sa unang laro niya, nakuha niya ang kanyang main hero pero tila may kakaiba sa kanyang mga kakampi. May nag-pick ng hero na hindi naman alam gamitin. May isang nag-AFK sa base matapos lamang ang ilang minuto. At may isa pang nag-chat ng "Wisit, sure talo na to" bago tuluyang nag-left. Kaya kahit anong gawin ni Jared, matatalo at matatalo pa rin sila. Inakala niyang bad luck lamang iyon kaya naglaro pa siya. Ngunit sa ikalawang match, 3 sa kanyang teammates ang tila sadyang nagpapafeed lang sa kalaban. Sa ikatlo, 2 ang nag-disconnect. Sa pang-apat naman, may kakampi siyang may mahigit 300 matches na sa record, ngunit tila parang baguhan lang ang galawan. At bago matapos ang gabi, 12 consecutive matches ang mga talong inabot niya. Mula Mythic, bumagsak siya pabalik sa Legend 1. Sa sobrang inis niya, naibato pa niya ang kanyang cellphone. Kaya nagpahinga muna siya ng 2 araw upang pakalmahin ang sarili. Ngunit nang bumalik siya sa laro, tila bumalik din ang kanyang swerte. 3 sunod-sunod na panalo agad ang kanyang nakuha. Magagaling ang kanyang mga kakampi, maayos ang kanilang koordinasyon, at madali nilang na-dominate ang mga kalaban. Naisip niyang baka tapos na ang kamalasan niya. Pero pagkatapos ng ika-4 na panalo, muli na namang nagsimula ang sunod-sunod na mga pagkatalo niya. At dito niya napansin ang isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isip. Kapag maganda ang kanyang laro, tila binibigyan siya ng mga kakamping walang alam sa ginagawa nila. Ngunit kapag pangit naman ang kanyang performance, saka siya inilalagay sa mga toxic na kakamping puro mura at paninisi ang alam gawin. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Jared ang isang nakakatakot na tanong. Posible kayang sinasadya ito ng laro? Posible kayang may nakatagong algorithm na sadyang nagpapanalo at nagpapatalo sa mga manlalaro upang manatili silang maglaro ng matagal? O isa lamang itong ilusyon na dulot ng galit, frustration at pagkahumaling sa laro ng sobra? Isang gabi, si Carlo at ang 3 pa niyang mga tropa ay nagpasya na maglaro ng ranked game. Ngunit dahil 4 lamang sila, kulang sila ng isang kakampi. Kaya naghanap na lamang sila ng random player upang mapuno ang kanilang team. Hindi nagtagal, may sumaling isang player na may pangalang Rico 1998. Agad nilang tinignan ang account nito, ngunit may kakaiba. Wala itong profile picture, wala ring anumang skin o achievement na nakadisplay. Mukhang isang bagong gawang account. Habang naghihintay sila magsimula ang laro, masayang nagkukwentuhan ang magkakaibigan. Ngunit si Rico ay nananatiling tahimik. Wala itong sinasabi sa chat, hindi rin ito nagre-react sa kahit anong usapan. Ngunit nang magsimula ang match, doon sila tuluyang nagulat. Kakaiba ang galawan ni Rico. Parang hindi normal na tao ang naglalaro.
Perpekto ang kanyang rotations, eksakto ang timing ng bawat skill, at tila alam niya kung saan pupunta ang mga kalaban. Sa bawat clash, lagi siyang nasa tamang lugar at sa tamang oras. Habang hirap na hirap ang magkakaibigan, si Rico naman ay daling-dali sa mga kalaban. Pagtapos ng laro, nagtala siya ng 17 kills at 2 deaths, sapat upang dalhin sila sa isang madaling panalo. Humanga si Carlo sa kanyang nakita kaya agad siyang nag-chat. Ang galing mo pre! Salamat sa pag-carry! Ngunit kahit isang salita, walang naging tugon si Rico. Nang muling mag-queue ang magkakaibigan para sa pangalawang ranked match, muling nag-join si Rico. At tulad ng naunang laro, tahimik lang ito habang sila ay binubuhat niya hanggang sa manalo. Dahil muli kay Rico, madali nilang nakuha ang kanilang pangalawang panalo. At ganoon din ang nangyari sa pangatlong laro. Muli silang binuhat ni Rico. Perpekto pa rin ang kanyang galawan, parang alam niya ang bawat susunod na mga mangyayari. Siya ang laging nauunang dumating sa sagupaan at laging nakakapitas ng kills at ang MVP ng bawat laro. Ngunit bago pa man tuluyang mag-end ang match, may nangyaring hindi nila inaasahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Rico. Salamat sa laro mga tol. Nag-enjoy ako ng sobra. Ang saya ko na may nakasama akong maglaro. Last game ko na ito kita-kits na lang sa kabila. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, bigla na lamang siyang nawala sa lobby. Inakala ng magkakaibigan na nag-log out lamang siya o kaya naman ay kinailangan ng umalis. Ngunit nang subukan nilang hanapin ang kanyang account, nagulat sila. Wala kasing bakas na nakalaro nila ito. Chinek pa nila ang profile, match history, at maging ang recent players list ngunit wala silang makita. Para bang bigla na lamang nag-reset ang account ni Rico. Kinaumagahan, muli nilang pinag-usapan ang nangyari. Dahil sa pagtataka, sinubukan nilang hanapin kung sino talaga ang player sa likod ng account na iyon. At habang naghahalungkat sila ng impormasyon sa internet, isang balita ang kanilang nakita. Nanlamig ang kanilang pakiramdam nang mabasa nila ito. Ayon sa ulat, isang 25 taong gulang na lalaki na nagngangalang Rico ang namatay noong gabing iyon matapos atakihin sa puso habang naglalaro ng Mobile Legends. Biglang pumasok sa isip nila ang huling mensahe nito. Last game ko na ito kita-kits na lang sa kabila. Si Miguel ay isang matagal ng player ng Mobile Legends. Isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan sa laro ay si Kael. Magkasama silang nagra-rank halos gabi-gabi at sabay na nagra-grind mula Legend hanggang Mythic noong nakaraang season. Madalas din silang mag-usap hanggang madaling araw habang naghihintay ng susunod na match. Ngunit isang gabi, habang nasa kalagitnaan sila ng isang ranked game, bigla na lamang nag-disconnect si Kael. Inakala ni Miguel na may emergency lang ito kaya hindi na niya ito masyadong pinansin. Mahihina rin naman kasi ang kanilang mga kalaban noon at nag-take over agad ang AI sa hero ni Kael. Ngunit matapos ang gabing iyon, hindi na muling nagparamdam si Kael. Lumipas ang ilang araw, wala pa din itong paramdam pero may isang bagay na hindi maintindihan ni Miguel. Palagi niyang nakikitang online ang account ni Kael, umaga man o gabi. Ngunit hindi naman ito naglalaro, hindi rin sumasali sa kahit anong lobby. Nakabukas lamang ang account nito. Dahil dito, nagtaka si Miguel kaya isang gabi ay nagpasya na siyang i-chat ito. Pre, okay ka lang ba? Bakit lagi kang online pero hindi ka naman naglalaro? Ngunit walang naging tugon si Kael. Lumipas pa ang ilang linggo. Hanggang sa isang madaling araw, nang buksan ni Miguel ang Mobile Legends, agad siyang nakatanggap ng mga mensahe mula kay Kael. Natuwa siya dahil sa wakas ay nagparamdam na rin ang kanyang kaibigan. Ngunit nang mabasa niya ang laman ng mga mensahe, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Miguel, tulungan mo ako! Ang init at ang dilim dito! Ang sakit! Nakakatakot sila! Miguel, nakakatakot sila! Sa una ay inisip niyang prank lamang ito. Kaya sinubukan niyang kontakin si Kael sa mga social media accounts nito. Ngunit wala siyang natanggap na kahit anong reply dito. Dahil dito, minabuti niyang kausapin ang mga mutual friends ni Kael. At doon niya nalaman ang katotohanan. Ilang linggo na palang patay si Kael at noong nakaraang linggo pa ito na ilibing.
Biglang bumalik sa isip ni Miguel ang mga mensaheng natanggap niya. Doon para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Agad niyang binuksan muli ang kanilang chat upang tingnan ang mga mensahe. Ngunit wala na ang lahat. Parang hindi kailanman na ipadala ang mga ito. Kasabay noon ay nag-offline na rin ang account ni Kael. Mula noon ay hindi na ito muling nag-online pa. Sa takot na baka muling magparamdam ang account ng kanyang kaibigan, agad niya itong binlock at pilit na lamang kinalimutan ang lahat ng nangyari.